Purihin ang Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Samahan niyo po ako sa maikling pagdulog sa Panginoon. O Amang Dakila, lubha kang mahiwaga. Papuri sa iyo, o Dakilang Ama, sa kabutihan mong walang hanggan sa bawat isa. Naririto po kaming mga anak mo, humihingi ng awat habag mo. Pakatingnan mo po kami, Ama, kung paano kami nagsusumakit at nagsusumikap na makakasunod sa pag-aatas mo. Di po alintana anumang pagdalisay na mula sa iyo, sapagkat batid namin, Ama, ng kalayaan, kagalingan, kaginhawahan, maging ang kapayapaan ng puso't kalooban, sampunang lupang katawan ay iyong ipagkakaloob sa bawat isang anak mong naririto, umaasa sa iyo. Kaya po, Ama, sa umagang ito, sa kabila ng aming maliliit na pagsusumakit, kung paano minimithi namin kami makatupad, nawa po, Ama, tignan mo kami sa aming katapatan at ang gantimpala ay iyong ibigay sa marapat ayon sa iyong kalooban. Ang lahat po ng papuri, Ama ko, ay tinataas ko sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ng iyong kamahal-mahalang anak na si Jesucristo bilang divine mercy ang aming pinaglilingkuran. Sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu, sa pagkalinga ng Inang Birheng Maria, at ng aming Apo Kunching na kinalugdan mo. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan nga po natin na isang malakas ang Diyos na buhay. Amen. Magandang umaga po. Alam niyo po, sino nga po yung may anak dito? Taas nga po ang kamay, may anak, may apo. Taas po ang kamay. Nag-aaral po ba sila? Nakatapos na po ba sila ng pag-aaral nila? Sa kanila po bang pagsusumakit ay nakatanggap sila ng gantimpala? Ay, walang sumagot. Siguro wala yung iba. Ganun pa man, alam niyo po, ang ating pagsasaluhan sa umagang ito ay napaka-espesyal sapagkat batid ko po ang ang bawat isang naririto ay nagsusumakit, di po ba, na makatugon sa panawagan ng Ama. Ang tema po natin ay gantimpala. Ito po ay isang salita, gantimpala. Probably, Mami, ito po ay two-word, ganti-pala. Ganti-pala. Kung tayo po ay gumagawa ng mabuti, tayo po ba ay mayroong natatamong gantimpala? Amen po ba? Kung tayo po ay gumagawa ng masama sa ating kapwa, ano po ang natatanggap natin? Ganti pala. Di po ba? So pareho po pala. Mabuti at masama, mayroong ganti sa umpisa, pala sa dulo. Subalit ano po ba ang pipiliin natin? Ang gawang mabuti na mayroong magandang gantimpala o yung isang gawa na sinasabi ng malumanay, ganti pala. Alin po ang pipiliin natin? Gantimpala. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sa bawat pagsusumakit po natin, sa bawat paggawa po natin, sa bawat pag-aalay po natin, sa bawat pagbabahagi natin, material man o pangkatawan, pisikal, tayo po, kadalasan kapag tayo gumagawa ng pabor sa ating kapwa, we are expecting something. Amen po ba doon? We are always expecting something in return. At ito po ay yung ating napapala. Amen po ba doon? Kapag tayo po ay may ginagawa, lagi tayong may napapala, di po ba? Subalit dakilain ng Ama, purihin siya. Ang bawat anak niyang naririto na nagsusumakit na makasunod sa kalooban niya, ay nagkakaroon ng gantimpala. Sapagkat nga po, kuminsan ang gantimpala, hindi natin namamalayan, ito po pala ay dumarating na sa ating buhay. Akala lang po natin ay isang
Isang bagay lang ito, isang kaganapan o walang anuman. Subalit ito po ay mula sa kalooban ng Ama. Amen po ba doon? Amen po ba doon? At dito po sa umagang ito, itaas nga po ang kamay ng mga anak ng Diyos, nakatanggap na ng gantimpala mula sa Ama. Taas po ang kamay. Purihin ng Diyos, marami po pala. Napakarami na natin sapagkat sa araw-araw na ginawa ng Diyos, sa bawat nating ginagawa, tayo ay nakatatanggap ng gantimpala. Purihin ng Diyos. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Nag-text po ako sa aking inang pastol at sabi ko nga po, gusto kong siya sana ang magpalawig nito. Subalit idinatal po ito sa aking kaisipan. Alam niyo po, gusto ko lang po itong ibahagi sa inyo sapagkat baka po mayroong iba nakasama tayo rito at merong mangilan-ngilan na nasa kanilang sulok ng kanilang kaisipan at nasa kailaliman ng kanilang kalooban. Sinasabi nila, bakit ba laging yun? Alam niyo po mga kapatid, ito po ay isang pagbabahagi ng katotohanan. Kahit po ako po patawad sapagkat noon po, kung minsan ang pagsunod sa Ama ay medyo sadyang malalim ito. Sabi ko, bakit ba ganon? Uunahin, si Mami Beth, pinali, si Mother Maris. Sabi ko, subalit, dapat po pala ipagpasalamat at ipagpuri natin ito sa Panginoon. Sapagkat, ang karunungan pong ipinagkaloob sa kanila, maaaring hindi karunungan na meron tayo. Amen po ba doon? Sapagkat ang pagbabahagi ng Panginoon ay antas-antas. Probably ang ilan sa atin ay mahusay sa ibang aspeto. Si Mami Beth ay mahusay sa ibang bagay. Si Mother Marisa ay gayon din naman. Kung kaya't palakpakan natin ang buhay na Diyos sapagkat sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kabutihan, gumamit siya ng isang tao upang dagdagan ang ating kaalaman. Sino nga po ba magsasabi? Taas nga po ang kamay kung merong nakakabati dito kung ano yung omnipotent at saka omniscient. Taas nga po ang kamay, meron po ba nakakabati dito noon? Wala po. Subalit sa karunungan pinagkaloob sa Kanya, nadagdagan po yung ating kaalaman, di ba? Sino po ang makakabatid dito na ang pagbabahagi daw po ito po ay isang spiritual service. Po ba gumamit siya ng tao kung saan natutunan natin ang mga katagang ito. Palakpakan po natin ng Diyos, ating kapatid na Mami at Chico upang paliwagin ang tema sa umagang ito. Palakpakan po natin ng Diyos. Salamat po, Ama, sa pagtitiwala ninyo sa akin bilang anak mo. Kung sa ganang ako lamang, wala akong maibabahagi. Subalit nang dahil sa gift mo na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa sa amin, nagpapasalamat ako sa iyo, Ama, sa gift na ipinagkakaloob mo. Nawa po ang gift na ito na mula sa iyo ay maipalaganap mo sa bawat anak mo upang higit kaming maging karapat-dapat na maghayag ng mga kabutihan mo. Amen. Salamat. Anak ko po yan sa Kawan eh. Wala po ako natanggap na text. Kahit po ngayon, i-review ko yung text ko, yung text messages, wala po talaga. Kalooban ng Ama na muli ay magkasama-sama tayo rito. Bagamat maraming bakanting upuan, subalit hindi po mahalaga yan. Hindi po ba sabi ng banal na Espiritu, aanin daw po ang marami kung kakaunti naman ang makikinabang. Hindi baling dadalawan po tayo, tatatlong po tayo, kung ang 50 at 30 ito naman ay makikinabang sa handog, sa biyaya, sa gantimpala na ibabahagi sa atin ng Panginoon sa araw na ito. Amen. Kaya mapalad po kayo mga kapatid kong nandirito, kayo po ay recipient ng gantimpala na ipagkakaloob sa inyo ng ating Panginoon sa araw na ito. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ang tema po ni kapatid ay gantimpala. Ito po ay, tama po siya, isang salita, pero hinango sa dalawang salita.
na hindi makaka-stand alone. Kaya kailangan talaga pag-combine yung salitang ganti at saka pala. Ganti is yung gumaganti, what you get in return. Amen po ba? At yung pala ay galing sa salitang pagpapala. Kaya ang gantimpala ay ganting kalooban o pagpapala na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Wala pong makapagsasabi isa man sa inyo rito na walang gantimpalang natatanggap sa Panginoon. Lahat po tayo'y mayroon. Amen po ba? Lahat po tayo'y may gantimpala na tinatanggap sa Panginoon. Yung pagmulat lamang ng mata natin at may naguudyok sa ating kaisipan, anak, maaga kang bumangon. Ayusin mo na lahat ang dapat mong ayusin sa tahanan mo. At maya-maya ay gumaya ka at pumunta ka sa dambana ng Divine Mercy sapagkat doon ko ibabahagi ang walang hanggang gantimpala. Mga kapatid, kung bakit kayo nandito sa mga oras na ito ay isa ng gantimpala na mula sa Panginoon. Sapagkat kung kaninang umaga, nagising kayo na mabigat ang ulo ninyo, masakit ang ulo ninyo, parang ayaw kumilos ang mga paa ninyo, wala pong gantimpalang masyado na ibinahagi sa inyo. Subalit, nang dahil nakausad yung mga paa nyo, kayo ngayon ay nandirito, nakaupo, bagamat mainit, subalit nagtityagang makinig sa aral ng ating Panginoon, mayroon pong ganting pagpapala ang Panginoon para sa inyo. Mga kapatid, dalawang uri po ang gantimpala na mula sa Diyos. Amen? Amen po. Sino po ang makakahula nung dalawang uri ng gantimpala na mula sa Diyos? Hula lang po. Although hindi tayo mga Madam Auring na may hawak na bolang kristal at pagtingin natin makikita na natin yung gusto nating makita, subalit ang talino naman na ibinibigay sa atin ng Panginoon para tayo ay makapag-isip. Hula lang po. Ano po yung dalawang gantimpala na ibinibigay sa atin ng Panginoon? Isa. Ang buhay. Buhay. Okay po, buhay. Ano pa po? Ang pagbibigay po ng bagong lakas, bagong sigla sa isang tao. Kagalingan. Ano pa po? Pagmamahal po. Pagmamahal. Yung pong paggising natin sa umaga. Yan po, puro po yan blessings na mula sa ating Panginoon. Ang lahat po ng sinabi ninyo ay may kinalaman sa blessings para sa ating katawan. So po pwede po nating sabihin niya mga corporal blessings sapagkat mga blessings para sa ating katawan. But generally, dalawa ang uri ng blessings na binibigay sa atin ng Panginoon. Yung tinatawag na spiritual blessing. At saka yung pangalawa, material blessing. Amen po. Yung spiritual blessing, yan po yung mga biyaya sa atin ng Panginoon na nang tinanggap natin, nakakatulog na tayo ng mahimbing. Wala na tayong bagabag sa ating puso't kaisipan. Ang ating puso ay lagi nang masaya sapagkat wala na tayong galit sa ating kapwa. Wala na tayong puot sa ating kapwa. Wala na yung pagseselos. Wala na yung hinanakit. Wala na yung mga negatibong damdamin. Mga kapatid, pag ganun kayo, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat tumanggap na kayo sa Kanya ng tinatawag na spiritual blessing. Malakas na ang inyong kaluluwa. Wala na kayong takot. Handa na kayong tumanggap sa anumang mangyayari sa buhay ninyo sapagkat naniniwala kayo na may Diyos na tutulong sa inyo. Kung dati, lahat ng bagay ay iniisip ninyo, lagi kayong may takot, mga kapatid, wala pa kayong tinatanggap na spiritual blessing. Subalit ngayon, ang puso nyo na puno ng galak, nalinisan ang puso ninyo sa mga bagay na hindi marapat matanim dito, batiin ninyo ang sarili ninyo. Meron na kayong tinanggap na spiritual blessings. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Mga kapatid,
Ang spiritual blessings, hindi po yan nananakaw. Yung tinanggap ni kapatid na Lucy, hindi niya po pwedeng nakawin mula sa kanya. Sapagkat ang mga spiritual blessings ay mga blessings na ibinahagi ng ating Panginoon. Hindi mananakaw, hindi masisira, hindi mabubulok, hindi maaaring sirain ng anumang hayop. Sapagkat ang may kaloob niyan ay Panginoon at natanggap ninyo dahil sa ating pagbabata na higit natin siyang makilala bilang Diyos na buhay na tagasagip ng ating buhay. Maliwanag na po ba yung spiritual blessing? Pakitaas nga po yung kamay ng mga tumanggap na ng tinatawag na spiritual blessing. Ayan, halos lahat na. Thank you, Lord. Nakinabang na po ang mga anak ninyo. Karamihan po sa kanila, majority nakataas ang kamay na sila'y tumanggap na ng spiritual blessing. Sa makatuwid mga kapatid, kung tumanggap na kayo nito, hindi na mainitin ang ulo ninyo. Amen? Hindi na kayo mapagtanim ng galit. Amen? Dati, nagagalit ka, 1 linggo walang batian. 1 buwan walang batian. Pero ngayon, pagkatapos ng galit, wala na. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Mga kapatid, pag daw po tayo tumanggap na ng spiritual blessing, mayroon daw po itong side effect. Ano po ang side effect? Pag marami na kayong natanggap na spiritual blessing, lumalakas na ang inyong physical na katawan. Kaya yung corporal blessing, incorporated sa spiritual blessing. Pag marami na kayong spiritual blessing, ayun na po, nakakabangon na kayo ng mapayapa sa umaga. Hindi na kayo nag-iisip ng kung ano-ano. Kaya dahil ito'y wala na sa inyo, lumalakas na yung katawang lupa ninyo. Ito po'y madalas ko pong nababahagi sa inyo. Bakit po tumataas ang presyon ng tao? Bakit po tumataas ang sugar ng tao? Bakit po tumataas ang uric acid ng tao? Bakit? 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 Dahil sa sobrang pag-iisip. Amen? Ang taong mapag-isip, maraming sakit. Tandaan nyo po yan. Lagi nyo pong ilagay sa kaisipan nyo. Ang taong mapag-isip, maraming sakit. Kaya kung ayaw ninyong marami kayong sakit, huwag kayong maging malabis sa pag-iisip. At ang nag-iisip ng sobra-sobra ng mga bagay na nakatatakot sa buhay nila, ibig sabihin, wala pa silang tiwala sa ating Panginoon. Sapagkat kung may tiwala ka sa Panginoon, hindi ka na mag-iisip ng kung ano-anong bagay. Sapagkat ang lahat, ipagkakatiwala mo na sa Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, pag marami na kayong tinatanggap na spiritual blessing, magiging malusog ang inyong pangangatawan, malayo na kayo sa sakit, sapagkat ang inyong puso at kaisipan ay payapa na. Amen? Ano naman ang tinatawag na material blessing? May material blessing din ba? Meron. Kung bakit maayos ang tinitirhan mong tahanan, iyan ay mula sa Diyos. Kung bakit may lamang pera ang bulsa mo ngayon, iyan ay mula sa Diyos. Liban, kung ito'y inumit mo o ninakaw mo, hindi iyan mula sa ating Panginoon. Ano ang pagkakaiba ng material blessing sa spiritual blessing? Ang material blessing, madaling mawala. Unlike spiritual blessing, habang may tie-up ka kay God, hindi yan mawawala. Ang spiritual blessing, talagang pirmi na yan sa atin, basta tayo'y laging kumikilala sa ating Panginoon. Ang mga bagay na material, tama, tumatanggap tayo, pero limiin din natin. Ito bang material blessing na to ay talagang saan ba nang gagaling? Kung galing sa mabuti, mula sa Diyos. Kung galing sa sugal, hindi mula sa Diyos yan. May blessing ka, mayroon kang tinanggap, pero hindi naman yan mula sa Panginoon.
Sa madaling salita, mga kapatid, pinaliwanag ko na sa inyo ang pagkakaiba ng dalawa. Ang material, nawawala. Madaling mawala. Samantalang ang espiritual, hindi yan mawawala sa ating pagkatao. At iyan ay papakinabangan natin hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi nga ng banal na Espiritu, kung mag-iipon kayo ng mga blessings ninyo, ng mga gantimpalang tinatanggap dito habang kayo nabubuhay, mag-ipon kayo ng tinatawag na mga espiritual na pagpapala, sapagkat ang lahat ng ito ay papakinabangan natin hanggang sa buhay na walang hanggan. Magandang umaga po at maraming salamat. Thank you very much, Mami. Napakaganda po ng kanyang ibinahagi. O, siya nga po, hindi po ba? Sabihin niyo nga po sa akin kung marapat o hindi na siya itawagin upang palawakin ang tema sa araw-araw. Marapat. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Pagkat sa bawat pagtindig, o yan, sa inyo na po nang galing yan. Ulitin nga po natin. Hindi ko po nadinig. O, ayun po, yun, nagkakaroon ng maduming isip sa bawat pagtindig ng ating kapatid. Huwag niyo pong ipagkasala, huwag niyo pong ikainggit sapagkat lahat po tayo ay binahagina ng Panginoon. Dangan nga lamang po at antas-antas, kumbaga po sa grade, ikaw ay nasa grade 1, siya po ay nasa college na, may degree holder pa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Di po ba? Di po ba? Kanya po sa araw-araw, magalak po tayo, magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat mayroong isang tumitindig sa harapan upang dagdagan ang ating kaalaman. At ito po ay hindi ganang Kanya, kundi ito ay ganan ng Panginoon, gawa ng Espiritu Santo na alay sa Kanya upang ipahagi sa atin, bagamat sa Kanya ibinigay ng libre, sabi nga po ay ipinamahagi niya rin ng libre sa atin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Amen po ba doon? Dalas-dalas man po at medyo malakas kung ating iniisip at dinadama ang bawat pagsasalita ng ating kapatid na nakatindig sa harapan. Meron po tayong natututunan. Amen po ba doon? Purihin ng Diyos. At susunod po, sa umagang ito, nadinig na po natin yung difference between spiritual and material blessings. Ang tatawagin ko po ay puspos ng spiritual blessings. Napakarami niya na pong natanggap. Bagamat ang pagdalisay ay inaangkin niya pa ding spiritual blessing. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Arlene. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Isang pagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Bagamat ganito po ang aking kalagayan, hindi po hadlang, amen? Upang mahibahagi ko po ang kadakilaan at kahiwagaan ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Ano po ba ang gantimpalang aking nakamit sa dakong ito? Sa dati ko pong buhay, mahiyain ako. Lalo't ganito po, hindi po ako makakaharap sa tao. Subalit, yun po ang gantimpala ng Diyos. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Kung iisipin at magtatanong ang iba, ba't ako nakatindig, may karamdaman? May pagsisigawan mo lang ba ang Diyos kapag malusog ka? Kapag sagana ang buhay mo, hindi po. Kundi higit sa karamdaman, doon ko nararamdaman ang pagkilos ng Diyos. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Dati po, sa pag-akay sa akin ng Panginoon sa dakong ito, ang naging karamdaman ko po ay, ito nga po, Bell's palsy. Last Friday po, nagkaroon po ng misyon sa mismong bahay po namin.
nagbahagi po ako, maayos po yung mukha ko, at isiniwalat ko po yung kadakilaan at kabutihan ng Diyos. Pagkatapos po ng gawain, iba na po yung pakiramdam ko. Subalit, sa makawari ko, hindi naman po ako stress. Sapagkat bilang lingkod, hindi na marapat na mapasukan ng stress. Amen po ba? Subalit, dumaratal sadya ang pagdalisay, ang pagsubok. Ngayon po, akin itong nakamtan. Subalit, hindi ko naramdaman ng lumbay. Buhay po ba ang Diyos? Bumaba po ako, galak na galak ang puso ko, luha ako ng luha. Sabi ko, Ama, paano ako magbabahagi? Iyak po ako ng iyak, hindi po luha ng lumbay. Luha po ng kagalakan. Tumindig po ako sa harapan ninyo upang sambitin na kapag nasa Ama ka na, ang luhang may paparihirin niya. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po ay huwag tayong magsawa na ibahagi kung ano ang kadakilaan at kabutihan ng Diyos. Sapagkat ang lahat ay pinahintulot niya upang sa gayon sa buhay ko, lalo pa akong lumalim, lalo pa akong tumalino sa karunungan mula sa Kanya. Sapagkat kung magtatanong ka, ibinigay mo na yung buhay mo, subalit bakit ganito? Hindi po. Kundi ito ay isang gantimpala, isang biyaya na mula sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? At pagkagising ko po kanina, umaawit po ako na bigla pong dumatal sa isip ko yung awit na maghintay ka lamang. Alam niyo po, hindi ko pa hinihiling na ibigay mo na Ama, kundi kung anong kalooban mo, kung anong takda mo, yun ang hinihintay ko sapagkat batid ng Amang marapat sa'yo, batid ng Ama ang makagagalak sa'yo. Kaya sa bawat araw tumupad ka, gumanap ka, at siyang bahala sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? At sa kabila po ng mahapdi po ang aking kaliwang mata, batid po niya na hirap po akong tumitig sa computer, subalit simula po kahapon, sa patnubay po niya, ginamit pa rin po ako sa pagtatala ng mensahe. At doon po pinatotohanan niya na pag nasa mo, na makatupad, hindi naman po ikaw ang tumutupad, kundi siya sa katauhan mo. Kaya kung sa tingin man ng tao may depekto ka, sa Ama'y wala. Buhay po ba ang Diyos? At kung papaano po, isang halimbawa po ang ating minamahal na Apo Conching, kaganapan po sa kanyang buhay nitong last May lang po sa kanyang tuhod. Ako po ang saksi kung paano hindi siya makahakbang. Subalit, pinatotohanan lamang na siya ang dakilang manggagamot sa kanyang kagalingan. Kaya po kung paano ginagamit ang ating minamahal na Apo Conching, sadyang siya ay isang mabuting halimbawa. Amen po. Kung paano kagalingan ni nakamtan niya na naglilingkod na, subalit dumaranas pa po ng ganun. Ako pa po kaya na isang kabahagi niya, kaya
Huwag kang magtaka kung bakit may pinagdaraanan ka sapagkat mahal ka ng Diyos. Sabay po ba ang Diyos? At ngayon po, tumayo ako sa harapan ninyo upang magbigay ng lakas ng loob, hindi panghihina, na sa buhay dito sa mundo, hindi mo batid kung ano magaganap sa iyo mamaya, bukas. Subalit, ang kasiguraduhan lamang kapag kilala mong Ama, hindi ka niya pababayaan. Amen po ba? Kaya sa aking buhay, galak na galak pa po ako sa kalagayan ko sapagkat napatotohanan ko sa Ama na hindi ako mahiya sa tao. Ano man ako ngayon, ba't ko'y kahihiya ito? Pinahintulot niya, tinanggap ko. At kung paano po niya ako pinagaling sa una, hinihintay ko po yung kalooban niya na muli pagalingin ako sa takda niya. Buhay po ba ang Diyos? At isa pong tinatala sa akin kaisipan na kanya-kanyang laban tayo. Bagamat sama-sama tayo sa pananalig at pananampalataya, subalit kanya-kanyang pakikibaka, kanya-kanyang pakikipaglaban, kaya't sa sarili mong pagdalisay, hindi ka maaaring sumandig sa ina mo. Tama, kasama mong kapwa mo, subalit sarili mong battle, kasama ang Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po ngayon, sabi ko sa Ama, bagamat ganito ako, gamitin mo pa rin ako. Ang isip ko'y maliwanag. Sa dati ko pong karamdaman na ganito, wala po akong ganang kumain. Subalit ngayon, napakagana ko po. Buhay po ba ang Diyos? Payapa ang isip ko, nakakatulog akong mahimbing, may galak sa puso. Ang pagkakaiba nga lang po ay, yung mukha ko lang po talaga. Subalit, masayang-masaya pa rin po ako. At yan po ang patutuo ng Ama na sa kabila ng lahat, anak, ako pa rin ang sumasa iyo. Sa kabila ng lahat, inaaliw kita. Ito ay pampisikal lang na karamdaman, subalit mahina man ang katawan, hindi ko pa rin po masasabing mahina sapagkat malakas. Ang sabi nga ng Ama, kung kailan ka mahina, doon kaya palalakasin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, higit ako nagpapasalamat sa dakilang Ama sapagkat para sa akin ito isang gantimpala, isang biyaya na hindi mo mapapantayan ng anumang bagay. Kaya nagpapasalamat din po ako sapagkat ang aking nanay ay hindi po nababahala bagamat ganito ang aking kalagayan. At yaon po ay isang biyaya na katatagan, hindi lamang sa akin, kundi maging sa kanya. Sapagkat ganito man ang aking kalagayan, hindi po siya nag-aalala. Madalang lang po siyang tumawag sapagkat nananalig po siya at nagtitiwala na ang Ama'y kikilos sa aking buhay. Kaya po, sa aking muling pagbabahagi sa patnubay at kalooban ng Ama, ang mukha ko po ay maayos na. Buhay po ba ang Diyos? Yaon lamang po at muli, nawa tayong lahat ay sa Ama lang kumapit at habang may lakas tayo, gamitin na natin sa mabuti sapagkat hindi natin batid ang magaganap sa bukas. Kaya ibigay na natin sa Ama ang buo nating pagkatao. Yaon lamang po at maraming salamat. Diyos. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, gaya ng sinabi ko kanina, antas-antas ang kalooban sa atin ng Ama. Ito'y natatamo natin ng ayon sa ating kalooban kung paano rin natin tinatanggap ang biyayang bigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba doon? Amen. Kung konti lang po ang ating pananalig sa Kanya, probably konti lang din po yung bibigay sa atin, hindi nga po ba? Gaya halimbawa nung kung paanong ang tema ngayon ay gantimpala. Di po ba? Itong gantimpala po na to sa isang salita ay what you sow is what you reap. Di po ba? Amen po ba doon mga kapatid? Kung ano ang itinanim mo, yun lang ang aanihin mo. Subalit purihin ang Ama sa kabila ng pagtatanim mo at sa iyong matapat na pagtugon.
kapag ito ay niloob niya, higit pa sa sapat, aanihin mo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At purihin dakilain ng Ama sa kabutihan niya. Kung ano man po ang kaganapan sa ating kapatid na Arlene, huwag niyo po siyang pagmasdan sapagkat gaya po ng sinambit ko kanina, ang spiritual blessings na kanyang natamo, maaaring hindi pa natin natatamo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yun. So, kanya po, doon pa lang ay makikita na natin kung paanong kabuti ng Panginoon sa atin. Di po ba? Bagamat marami pa po akong gustong tawagin upang magbahagi ng kung ano ang gantimpala nilang natamo mula sa Panginoon, subalit ang banal na Espiritu po sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching ay nakaluwal na.